ay makapal sa kapaligiran. Sa loob ng kasunod na balon ay isa pang anyong kalansay. Sumigaw mula sa balon ang tinig ng isang lalaki na nagsabi, "Panginoon, kahabagan mo ako." Malalakas na pagtangis ang nagmula sa lalaking ito. "Nagsisisi ako, Jesus. Patawarin mo ako. Alisin mo ako rito. Maraming taon na ako rito. Nakikiusap ako sa iyo. Palabasin mo ako." Malakas na pagtangis ang yumanig sa kanyang kalansay habang nakikiusap siya. "Panginoong Jesus," sigaw ng lalaki mula sa nagliliyag na balon. "Hindi pa ba sapat ang ipinagdusa ko para sa aking mga kasalanan? 40 taon na mula nang ako'y mamatay." At ito po ang sagot ni Jesus. Nasusulat, ang matuwid ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng nanghahamak at di mananampalataya ay magkakaroon ng bahagi sa lawa ng apoy. Hindi ka naniwala sa katotohanan. Maraming pagkakataon na ang aking mga anak ay ipinadala sa iyo upang ipakita sa iyo ang daan. Ngunit hindi ka nakinig, naniwala sa kanila. Pinagtawanan mo sila at tinanggihan mo ang mabuting balita. Kahit namatay ako sa krus para sa iyo, hinamak mo ako. At hindi mo pinagsisihan ang iyong mga kasalanan. Binigyan ka ng aking ama ng maraming pagkakataon upang maligtas. Kung nakinig ka lamang, umiyak si Jesus. "Alam ko, Panginoon, alam ko," iyak ng lalaki. "Ngunit nagsisisi na ako ngayon." "Huli na," sabi ni Jesus. "Nakahanda na ang kahatulan." Nagpatuloy ang lalaki, "Panginoon, ang ilan sa aking kakilala ay patungo rito, sapagkat hindi rin sila magsisisi. Pakiusap ko, Panginoon, hayaan mong puntahan ko sila upang sabihin sa kanila na dapat nilang talikuran ang kanilang mga kasalanan habang nasa daigdig pa sila. Ayokong mapunta sila rito." Sinabi ni Jesus, "May mga mangangaral, guro at matatanda. Lahat sila ay nagpahayag ng mabuting balita. Sasabihin nila sa kanila, nasa kanila rin ang pakinabang sa mga modernong sistema ng komunikasyon at marami pang paraan upang makilala ako. Nagpadala ako sa kanila ng mga manggagawa upang manampalataya sila at maligtas. Kapag hindi sila nanampalataya sa pagkarinig sa mabuting balita, hindi rin sila mapapaniwala kahit na may bumangon mula sa mga patay." Pagkarinig nito, galit na galit ang lalaki at nagsimulang manamba. Masasama at mga lumalapas-tangang salita ang nagmula sa kanya. Pinagpatuloy ni Mary, "Tumingin ako na may kilabot habang tumataas ang apoy at ang patay at nabubulok niyang laman ay nagsimulang masunog at malaglag." Bumaling ako kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, nakakakilabot." Sinabi ni Jesus, "Totoo ang impyerno. Tunay ang kahatulan. Sabihin mo para sa akin,
sa daigdig na tunay ang impyerno, na dapat pagsisihan ng mga lalaki at babae ang kanilang mga kasalanan. Sa sumunod na balon ay naroon po ang babaeng nakaluhod na parang may hinahanap. Ang sabi ni Mary, lumalabas ang kanyang mga buto at nagliliyab ang kanyang sirang damit. May maliit na apoy na nagliliyab sa paligid ng paa niya, kung saan siya nakaluhod, at kinalmot niya ang tabihan ng asupring balon. Humapit ang apoy sa kanyang mga kamay at patuloy na nalalaglag ang patay na laman habang siya'y naghuhukay. Ang iyak niya, Panginoon, Panginoon, gusto kong lumabas. Habang nagmamasid kami, sa wakas ay nakarating siya sa ibabaw ng balon. Nung papalabas na siya, humahagibis ang malaking demonyo sa babae at itinulak siya pabalik sa balon at apoy. Awang-awa ako sa kanya. Gusto ko siyang yakapin at hawakan. Hilingin sa Diyos na pagalingin siya at alisin siya roon. Alam ni Jesus ang aking iniisip, kaya sinabi niya, aking anak, nakahanda na ang kahatulan. Nagsalita na ang Diyos. Kahit na noong bata pa siya, tinawag ko siyang magsisi at maglingkod sa akin. Noong siya ay 16 na taon, pumunta ako at nagsabi, mahal kita. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay at sumunod ka sa akin, sapagkat tinawag kita sa tanging layunin. Tinawag ko siya buong buhay niya. Ngunit hindi siya nakinig. Sinabi niya, darating ang araw na paglilingkuran kita. Wala akong panahon sa iyo ngayon. Wala akong panahong maglingkod sa iyo, Jesus. Bukas na lang ako maglilingkod. Hindi na dumating ang bukas, sapagkat napakatagal niyang naghintay. Tumawag ang babae kay Jesus. Tunay na nasa pagdurusa ang aking kaluluwa. Wala nang paraang makatakas. Alam kong ninais ko ang sanlibutan kaysa sa iyo, Panginoon. Ninais ko ang mga kayamanan, tagumpay at katanyagan, at nakuha ko ang mga ito. Nabibili ko ang anumang gustuhin ko. Sarili ko ang aking boss. Ako ang pinakamaganda at pinakamagandang magdamit noong aking panahon. Mayroon akong kayamanan, tagumpay at katanyagan. Ngunit hindi ko nadala ang mga ito sa aking kamatayan. Panginoon, nakakakilabot ang impyerno. Wala akong kapahingahan gabi at araw. Lagi akong nasa sakit at kapighatian. Tulungan mo ako, Panginoon. Iyak niya. Aking mahal na Panginoon, kung nakinig lamang ako sa iyo, binalak kong paglingkuran ka pagdating ng araw. Kapag ako'y handa na, akala ko'y lagi kang naroon para sa akin. Ngunit maling-mali ako. Ako ang isa sa mga hinahabol na babae noong aking kapanahunan dahil sa aking